Actually, tinatry ko ulit kasing gamitin itong Pocket 2 ko kasi na-realize ko maganda naman talaga yung quality niya. And hindi ko kasi siya nagagamit, so nagigilty ako kasi nakatambak lang siya. I'm planning na gamitin siya every time magsisit down video tayo para at least nagagamit ko pa rin siya. And tinatry ko yung magkaroon ako ng bigger screen, which is kinonect ko siya dito sa aking cellphone kasi pwede siya. But anyway, hindi naman yun yung pag-uusapan natin. So as you can see by the title, meron tayong Q&A about nutrition and diet related. So naisipan kong gumawa ng isa ng content na related sa aking professions. Alam ko mga nahihiya lang kayo magtanong kasi kahapon nag-ask ako sa Facebook and IG ko kung meron silang mga gustong itanong or concern. Parang free consultations na rin kasi i-answer natin siya during ito, nagvi-video. So feel ko nahihiya lang silang magtanong. Pero may mga nagtanong pa rin naman. So isasama ko na lang yung mga common question during my consultation with the clients. Last month kasi nagkaroon ako ng 5 to 6 clients na na-meet. So iba-iba kasing consultations yon. So marami akong mga questions na encounter sa kanila and I'm sure marami din sa inyong makaka-relate dun sa mga question na tinanong nila sa akin. So let's start. Actually, nag-take down notes na ako. I mean, nilist down ko na lahat ng questions nila para hindi tayo maligaw. Uunahin ko muna yung mga basic questions and mga questions na lagi ko talagang naririnig kahit hindi during consultations. Kumbaga, pag minamit akong random person and then nalaman na nutritionist ako or dietitian, ito yung mga common questions na tinatanong talaga. Ay, kinakabahan ako actually kasi nga since first time siya. Baka i-judge nyo ako, charis. Unang question is kung nakakataba ba yung rice. I know, sobrang controversial sa amin yung carbs or rice specifically na sinasabi nila na kailangan tanggalin yung rice or like hindi naman siya importante sa katawan natin. Pero ang insight ko naman kasi dyan, yes, nakakataba siya in the sense na syempre may calories pa rin naman tayong nakukuha dun sa rice. But aside dun sa calories, pwede nating pagkuhanan ng energy. For me, kasi ako rice is life talaga. Parang hindi ako mahilig sa bread, hindi ako mahilig sa pasta. So once na nagda-dine in ako, rice talaga yung una kong hinahanap. Nagbe-base lang talaga siya sa kung paano mo siya i-consume. Like, gano'ng karami yung portion. Kung kaya naman natin hindi tanggalin, bakit natin tatanggalin? Lalo na kung to someone na talagang mahilig sa rice. Parang sobrang sakit sa puso if sasabihan ako na i-remove yung rice sa akin. Parang hindi siya ganun kadali. So, for me, if talagang rice is life and gusto mo talaga makapag-lose ng weight, siguro gradually mo siyang tatanggalin or gradually mo siyang i-reduce. Kung ayaw mo talaga siya tanggalin at all, dahan-dahan kang mag-less ng rice per meal. Of course, if talagang gusto mong tanggalin yung rice, for me, ang ina-advise ko sa mga client ko is mag-isip sila ng alternative na ipapalit sa rice. Kasi kung totally walang rice, saan ka kukuha ng energy? Yun lang talaga yung tanong doon. Okay, ang haba ng sinabi ko doon. Okay, second question is, pwede bang mag-diet kahit hindi nag-exercise? Actually, kahit hindi pa ako registered dietitian, marami na ako naririnig online na parang pwede bang makapag-lose ng weight kahit hindi ka nag-exercise. Kasi parang sa ating mga Pinoy, parang uncommon yung nag-exercise. Siguro nauso na lang siya lately nung nag-pandemic and then until now, marami pa rin tayong mga runners, di ba? Yung mga nasa running era, nasa walking era, nasa yoga, mga ganun. So, ngayon may Pilates na. So, at least kahit papano na i-encourage na tayong makapag-exercise. Pero ang tanong doon is, pwede ka bang mag-diet kahit hindi ka nag-exercise? Ang pinakasimpleng sagot doon is yes, pwede kang makapag-diet without exercise. Pero ang tanong kasi doon is, paano mo masusustain yung weight or yung figure na gusto mo if hindi mo siya sasabayan ng exercise? For me kasi, para kasi siyang twins. So, kailangan parehas mo silang gagawin para mas ma-achieve mo yung gino-goal mo. Kung mag-gain ka ng muscle, hindi lang pwedeng mag-eat ka ng protein, 'di ba? Kailangan sasabihan mo siya ng movement. So, yung movement naman, it doesn't mean kailangan na sa gym. So, as long as you walk 30 minutes, you jog, gawain sa bahay. So, movement naman na siya. Lagi mo lang isipin, wag mo lang i-compare yung sarili mo sa progress ng iba. Kasi doon ka mawawalan ng motivation. Kasi malaking epekto rin talaga ang pagkain sa weight. And malaki din talaga yung
yung changes na mafe-feel or makikita nyo if sasabayan mo siya ng exercise. Okay, next question is, okay lang ba mag-skip ng meals para pumayat? So, for me, hindi ko siya nire-recommend kasi pwedeng mag-change yung metabolism ng katawan natin. Lalo na kung bigla mo siyang gagawin. Darating din talaga yung point or yung possibility na mag-overeat ka. For example, ini-skip natin yung breakfast. 'Di ba sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. So, yun talaga yung meal na dapat hindi natin ini-skip kasi syempre galing tayo sa tulog. Pagdating ng lunch, syempre gutom ka. So, syempre hanggat mabusog ka, hanggat sa ma-feel mo na busog ka, kain ka lang ng kain. And then afterwards, magugutom ka na ulit, magki-crave ka. So, yun yung mga bagay na iniiwasan natin. And usually, pag nagki-crave tayo, ang kini-crave natin is something sweet. 'Di ba? So, hindi naman masama na mag-crave once in a while. Pero if like everyday na siya nangyayari, kasi ibig sabihin hindi proper or hindi balance yung kinakain natin each meal. Kaya nagkakaroon ng psychological reaction yung body natin na mag-crave. Next is, mas healthy ba kung mag-brown rice kesa mag-white rice? Ako, hindi ako fan ng brown rice. So, ang sagot ko lang dito is, pares naman silang okay. Wala namang mas healthy. It depends na lang if ano yung mas need ng katawan natin. So, if mas need mo ng more fiber, edi pwede kang mag-brown rice. Pero if sa iba mo naman kinukuha yung fiber, so okay lang kahit mag-white rice ka. Para sa akin, walang mas healthier version. So, pares lang naman silang rice. For me pares lang silang rice. May mga konting component lang na mas mataas si ganito, mas mababa si ganito. So, it depends na lang din sa preference. Kasi for me, hindi ko preference talaga yung brown rice. Meron namang mga clients or mga tao na mas prefer nila yung brown rice. So, next question sa ating basic part is, gaano karaming tubig yung dapat inumin ko everyday? So, yun yung isa. So, ang normal answer dyan is 6 to 8 glasses a day. Diba? Alam na natin, simula bata pa lang tayo, naririnig na natin yung 6 to 8 glasses a day. So, tanungin nyo ngayon yung sarili nyo if kung nakakapag 8 to 8, kung nakakapag 6 to 8 glasses a day kayo. So, kung ang sagot nyo dyan is no, so better to improve yung water intake nyo. Kasi syempre, mahirap din if ma-dehydrate tayo. Pero let's say hindi natin ma-measure kung nakaka 6 to 8 glasses tayo. Siguro ang simpleng guide lang dyan is uminom ka ng water kung nafe-feel mo na nauuhaw ka. Kapag napapansin mo na medyo nagiging yellowish na yung urine mo. So, ibig sabihin, may tendency na dehydrated ka na. So, kung meron ka ng mga ganong signs na nakikita, so it means kulang ka sa water intake. So, next naman is, ito naman, kasi usually ng client ko is about weight loss talaga. So, parang bilang pa lang sa kamay ko yung nakakapag-consultations ako with medical conditions. Next question natin is, ano ang fastest way to lose weight? So, di ba sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng client ko is about losing weight. Pero ang lagi ko lang talagang sagot is wala talagang instant. Kasi for me, if instant mo siyang gawin, instant din siyang mawawala. Meron ako naging client na ganun yung naging scenario sa kanya. And napansin niya talaga na once na mabilis niya na-achieve yung pag-lose niya ng weight, mabilis din niya agad nagigain yung weight na nawala sa kanya. So, yun yung kailangan talaga natin iwasan. So, ang pinaka-effective talaga na pwede natin gawin is maging consistent sa tamang pagkain and sa balance na pagkain. At sasabayan mo syempre ng pag-change ng lifestyle or yung pag-exercise. Diba sabi ko sa inyo kanina, partner talaga sila. Kasi hindi rin naman pwedeng sobrang intense ng exercise mo and then yung calories mo is ganito lang kababa. So, hindi siya magmamatch. Feeling ko baka maging reaction ng body mo nun is mas mabilis ka pa rin mapapagod. Mas mabilis mong mafe-feel na pagod ka na. The more na mas intense yung exercise mo, the more na mas madami dapat yung portion na kinakain mo. Ganun siya, guys. Hindi siya yung tipong kailangan mababa yung kinakain ko or mababa yung calories ko and then magsa-super intense exercise ako para mas mag-lose ako ng weight. Hindi siya, for me, hindi siya ganun. Hindi yun yung proper way. Kaya yun din yung sinasabi ko. Kasi may mga tao na parang pag minakita sila sa internet na diet, parang gagayahin na nila agad, ganun. Pag naging effective sa iba, feeling nila magiging effective din sa kanila. Sa pagkain, hindi lang naman calories ang meron dyan. So, madaming mga micronutrients. So, hindi ka lang dapat nakafocus sa calories. Kahit na sabihin mo naglulus ka ng weight, titingin ka lang sa calories. Hindi siya ganun. Kaya, during my consultations, dinidiscuss ko din ng short discussion kung paano magbasa ng nutrition facts. Lalo na
na kung kayo mismo yung nag-grocery ng food nyo. So, Okay guys, nalobot yung packet to natin. So, buti na lang may charge tong isa kong camera. So, importante rin na syempre, hindi mo lang dapat titignan na ang konti ng kinakain mo. Ang kailangan mong tignan is dapat balance yung kinakain mo. Ayun, ano bang ibig sabihin ng balance? Lagi kong sinishare sa clients ko yung pinggang Pinoy. So, i-flash ko na lang din sa screen. So, ito yung definition ng balanced meal. So, kailangan sa plato mo, every meal is ganito yung itsura. Or parang ganito mo siya ipo-portion. Isa yun sa mga tinuturo ko sa kanila. Sa next example, next question is, kailangan ba i-cut yung carbs para pumayat? So, ito rin isa sa mga controversial kasama ng rice. So, isa rin sa tina-target nila yung carbs. Actually, hindi naman natin kalaban or kaaway yung carbs. Kahit na naglo-lose tayo ng weight, yung carbs is isa sa mga source of energy natin. Yun yung doon una kumukuha ng energy. So, once na wala tayong ini-intake na source of carbs, ang next na pagkukuhanan ng energy natin is fat. So, once wala naman na tayong fat, doon na papasok si protein. And yun yung pinaka-delikado once na si protein na yung nagiging source of energy natin. To someone na nagka-cut ng carbs, yun yung kailangan niyang iwasan. So, ang advice ko talaga is, huwag tayong magka-cut ng carbs. Ganun lang siya kasimple. Kung medyo galit tayo sa rice, siguro mag-isip tayo ng alternative aside sa rice. Kasi hindi lang naman rice ang source ng carbs. So, sabi ko nga kanina, may pasta, may mga roots, potatoes, sweet potatoes, mga breads, 'di ba? So, saka ang importante talaga is yung pag-portion at pag-balance, hindi sa pagtanggal ng carbs. Yun yung lagi nating iisipin. So, last question dito sa ating weight loss common question is, anong oras dapat huling kumain? Actually, hindi naman to usually tinatanong sa akin. Pero, ang idea ko kasi dito, or based din sa mga natutunan ko before, is wala naman exact na oras talaga kung kailan ka dapat huling kakain. Actually, may mga iba pa akong kakilalang or nakikitang dietitian na nagbibigay ng midnight snack. Lalo na, kasi minsan di ba may mga client ka mamimit na night shift, ganun. So, paano sila? Ang kain nila sa gabi. Kailangan mo i-adjust yung kain mo. Depende sa lifestyle na meron ka, sa work na meron ka. So, mas importante pa rin talaga is kung gaano karami or kung ano yung kinakain mo sa bawat araw. So, lagi ko din sinasabi sa client ko na wag tayong titingin sa quantity ng kinakain natin, sa dami o sa konti ng kinakain natin, kundi tingin tayo doon sa quality ng kinakain natin. Siguro pipili na lang ako ng questions dito kasi medyo madami pa siya. Kasi mostly ng mga clients ko is mahilig sa kape. So, ang tanong dito is, okay lang bang magkape araw-araw? So, pinakasimpleng sagot is pwede naman talaga. Pero in moderation lang. Lagi naman talagang in moderation lahat talaga. So, sabi nga, di ba, lahat ng sobra is masama. So, yun lang lagi natin iisipin. Usually, pwede naman at least 1 to 2 cups a day. Ako kasi hindi ako coffee lover. Pero may mga times na kailangan talaga natin ng coffee, di ba? Ako naman, if magto 2 cups ka in a day, siguro I recommend na hindi siya yung 3-in-1, hindi siya yung may creamer or something. So, kung gusto mo talagang ng coffee kasi hinahanap mo yung magigising ka talaga, so, switch ka na lang sa hindi 3-in-1 or sa black coffee, di ba? So, ayun, lagi lang tatandaan na dapat smart choices at tamang portion lang. So, hindi masamang nag-i-snack. Actually, mas importante pa nga na nag-i-snack tayo while nagda-diet tayo. Kasi, dun mo kasi may iwasan yung mag-isip ka mag-crave. So, ako naman, ang ginagawa ko ngayon, if feeling ko gutom ako, kaya after mag-lunch, after 2 hours, usually kasi makakaramdam ka na dyan ng gutom or something. Is umiinom muna ako ng water. Akala mo gutom ka, pero uhaw ka lang pala. And then, after 1 hour, if talagang nagugutom pa rin kayo, maghanap kayo ng sa tingin nyo na mabubusog talaga kayo. Kasi, syempre pag sweets kasi, yes, mabubusog ka, pero hindi ganon katagal yung satiety mo. So, mabilis ka lang ulit magugutom. Siguro yung last question is, ano ang easiest way to start eating healthy? Ang pwede kong sabihin dito
is maging consistent and mag-start ka sa maliit lang. Kumbaga, wag mo masyadong bibiglain yung sarili mo kasi once na iniisip mo, ako to ha, personally to. Kasi pag naiisip mo kasing nagda-diet ka or nagle-less ka ng food or nasa healthy living ka, parang may tendency kasi na manawa ka or like mawalan ka ng motivation. So, kung dahan-dahan mo siyang gagawin, mas better siya kasi mas magiging consistent siya and mas masasana yung katawan mo na ito lang yung kinakain mo or ito yung routine mo. And of course, babalik ulit tayo doon sa pagkontrol ng portion ng kinakain and then sa pagpili ng tamang choices. Mas tumitingin ka na sa quality kaysa sa quantity ng kinakain mo. Ayun lang. Yun lang yung ilan sa mga nag-send ng questions and sa mga questions na usually ina-ask sa akin ng mga client ko. So, kinumbine ko na siya, guys. So, hoping ako na masundan to and mas lumawak yung questions natin para at least makapag-share ako ng knowledge, yung mga natutunan ko. And sana na-enjoy na rin yung video na to at marami kayong matutunan na pwede nyong i-apply actually, pwede nyo nang i-apply ngayon after nyo nung mapanood. Siguro ang last ko na lang nasasabihin or ano yung pinaka the best diet. Ang masasabi ko lang dyan is wala talagang the best diet kasi iba-iba talaga tayo ng needs ng katawan. Pero ang lagi ko lang sinasabi is kailangan yung diet na pipiliin mo is yung kaya mong i-sustain kahit anong age mo na. If ang sagot mo doon ay hindi, ibig sabihin hindi yun ang diet para sa'yo. Kasi for me, dapat yung diet hindi ka nahihirapan, hindi ka nawawala ng motivation. Dapat yung diet na ginagawa mo is kaya mo talaga siyang i-sustain, panindigan, or kaya mo siyang gawin for the rest of your life. Yun. Pero kung hindi, ibig sabihin hindi siya yung diet for you. Ganun lang siya kasimple. And yun, importante rin na maging consistent talaga tayo at saka disiplina. Yun talagang pinaka kailangan natin kapag nag-start na tayo sa ating balanced diet. So, ayun lang. Ang dami ko nang na-chika sa inyo and hoping ako for our next episode about this. Thank you guys for watching. Sana marami kayo natutunan. And don't forget to like, comment, and subscribe and click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. And yun lang. See you guys on my next video. Bye! With me, boy. You are the cause of all my stress.